So, welcome back for another video and I'm so happy today because meron na po tayong increase again ng G-Credit by GCash. So, alam nyo naman, updated din kayo sa G-Credit journey ko. Talagang sinishare ko yan sa inyo from the beginning. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron po akong original offer na 1,000 pesos. Nagtagal po ako doon, parang after 8 months, 7 months ata, parang ganon. Bago po ako na-ofera ng increase na 1,000 pesos lang din naman. To make it 2,000 pesos. Naging 2,000 pesos po yung offer ni G-Credit sa akin last year. Then, ngayon lang po, just in lang, na-increasean po ulit tayo ng 2,000 pesos to make it 4,000 pesos na po yung loan offer ni G-Credit sa akin. Masayang-masaya na po ako sa ganap na ito kasi sabi ko nga sa inyo, at least may usad, may hope, and gumagalaw siya na hindi pala palaging ganun yung offer sa'yo. Tumataas po talaga yon. So, depende po yun kay G-Credit. But anyways, baka magtanong kayo, yung G-score ko po ngayon is 591 lang. So, mababa po ito, but sinasabi ko nga po sa inyo, hindi po kasi nakadepende si G-Credit sa G-score ni GCash. G-Credit po, for your information, is powered by CIMB Bank. So, bangko po ang may hawak sa G-Credit. While si G-Gibbs and si G-Loan po ay powered by Fuse Lending. Lending Corp po yung may hawak sa kanila at sila po, si G-Gibbs at si G-Loan, ay nakadepende po at nakasandal sa G-score ni GCash. Kaya kung napapansin niyo po sa G-Loan, G-Gibbs, and G-Credit by GCash, si G-Credit lang po talaga yung natatanging mababa ang offer. So, siya yung nahuhuli. So, unlike kay G-Loan ng G-Gibbs, sisitaasan yung offer. Depende yun sa G-score natin. Ganun po ang nangyari. Kasi syempre po, alam nyo naman gano'n po ka-strict mag-evaluate si CIMB Bank or kapag bangko po ang may hawak dito. For your information, 1 year na rin po akong naglo-loan dito sa G-Credit. Siguro, I think may factor yung loyalty is the key. Kasi lagi ko talagang inuutangan si G-Credit. Parang babayaran ko, uutangin ko ulit. Babayaran ko, uutangin ko ulit. And FYI din po, hindi po ako nagbabayad dito lagi ng total amount. Yung kabuuan niyang amount na inutang ko, hindi po. Ang ginagawa ko po, nagbabayad po ako ng minimum amount. Yun lang, yung tingi-tingi lang. Parang nagiging installment ko si G-Credit until ma-paid ko siya. So, hindi po pala nakaka-apekto yung pagbabayad natin ng minimum amount due dito sa G-Credit sa increase natin. So, iba-iba talaga eh. Depende talaga yun sa assessment ni G-Credit sa atin or ni CIMB Bank sa atin. And depende yun sa evaluation nila personally per individual sa atin. And this time naman po, dahil 4,000 pesos po yung offer sa akin ni G-Credit. So, hindi pa rin po ako qualified. May convert siya to cash via CIMB Bank. So, sa previous video ko regarding this, na-share ko sa inyo na si CIMB Bank po is hindi na po 3,000 pesos yung minimum amount to cash in. So, ang minimum amount to cash in na po ni CIMB Bank ngayon is 5,000 pesos. So, kinampos na naman po ang ating loan offer. 4,000 lang po yung loan offer ko and 5,000 po ang minimum required to cash in ni CIMB Bank. So, hindi po tayo awat. Kaya ang pinakamagandang way na naman po para ma-convert natin to cash to si G-Credit is via coins.ph app, and itatry po ulit natin kung gumagana pa rin ba ito, kung working pa rin ba ito, kung ganoon pa rin ba yung mga process. So, punta po muna tayo sa aking GCash app, sa aking GCash account. Titingnan po natin si G-Credit to show you na meron po akong offer na 4,000 pesos na bagong-bago lang po talaga. So, yan, wait lang po, medyo matagal yung pag-open. So, ito na po siya. So, kung makikita nyo dito, meron po akong total credit limit na 4,000 pesos. So, meron akong available remaining credit na pwede ko pa siyang i-loan ng 2,386.44. So, punta tayo sa aking coins.ph app. Kasi dito nga po natin i-convert to cash si G-Credit via coins.ph. So, yan, enter natin yung PIN. So, ayan, medyo mabagal si coins.ph app. So, ayan, click natin tong cash in. As you can see here, yan, wait lang, i-X ulit natin to. Ang kulit nito eh. So, ayan na naman siya. So, click natin tong cash in. Yan, click lang po natin yan. So, ito po yung lalabas. Of course, ibababa lang po natin. Hahanapin po natin ngayon si remittance. Under ng remittance, as usual, si Palawan Pawn Shop. Dahil buhay na buhay pa rin po si Palawan Pawn Shop as of today. So, ito po siya sa pinakababa. So, yan. So, click po natin. Then, mag-fill up po tayo ng form dito as usual. So, yung amount po is, bali 2,000 pesos lang din po. Isasagad ko lang din po ng 2,000 pesos. Yung aking pagka-cash in dito. Ayan. Then, by DragonPay po tayo. Of course, kasi yun lang naman ang tinatanggap ni DragonPay si G-Credit. So, yun. Anyways, fill up natin itong email address kasi kailangan po yan sa reference number. Then, upon entering that, click lang po natin, baba tayo.
Ay, kung makikita niya dito po yung breakdown. Mayroon po siyang charge na 25 pesos na standard. So, click natin tong next. So, confirm lang po natin tong cash in. So, ayan po siya. So, punta po tayo ngayon sa aking email. Mag-i-email yan sila. Click natin tong link dito sa email para makuha po natin yung reference number. So, ayan. So, ayan. May reference number po dito. So, copy lang po natin yan. And ngayon po, pupunta tayo sa aking GCash account. So, punta tayo sa aking GCash. Then, click po natin si bills. Yan, dito po tayo sa bills. So, under po ng bills, wag po tayong mag-direct dito sa search biller sa taas. So, dadaan po tayo kay payment solutions. So, click natin yan sa payment solutions. Then, i-type po natin dito sa search biller sa taas si Dragon Pay po. Yan, type po natin. Kaya makikita nyo dyan, so tumatanggap po siya ng G-Credit po. So, click po natin si Dragon Pay. So, yan, fill upan ulit natin itong form. So, bali 2,025 pesos yung amount to cash in to kasi yun nga po yung, kasama nga po kasi yung charge ni Coins.ph app. Then, meron po siyang 10 pesos na charge again sa Dragon Pay ha, kaya magtototal siya mamaya ng 2,035. Then, paste po natin yung kinopya natin na reference number kanina sa email. Then, fill upan natin itong contact number kasi kailangan na kailangan po yan. Yung email hindi kailangan kasi optional naman. So, after this, click natin po itong next. Ayan. So, pipili tayo dito ng payment source. Kung GCash Wallet ba or G-Credit. Of course, sa G-Credit natin kukunin. So, click natin yung next. Then, confirm lang po natin yung breakdown dito. So, 2,035 nga po lahat kasi may 10 pesos na charge si Dragon Pay. So, ayun na po. Meron po tayo yung resibo and successful na po yung transaction natin dito. Nag-text na rin sa Coins.ph na successful nga daw po ang ating pagka-cash in. Open natin yung Coins.ph app. So, kung nakikita niyo po dito, andito na rin po siya. 2,000 pesos. So, click po natin tong transfer. Click po natin si cash out. Ayan, click natin si cash out. Ayan. So, of course, kay GCash natin to ika-cash out. Isasend natin kay GCash. Click natin si GCash. Then, mag-fill up ulit tayo ng form. Yung amount, which is 1,990 na lang po kasi may 10 pesos agad siya na charge dito via InstaPay. So, pwede naman pong free via PesoNet, pero kasi next banking days, pag gusto ko kasi real time, kaya via InstaPay ako kahit may charge na 10 pesos. Kaya mag-a-adjust tayo, 1,990 plus 10 pesos. Kaya po nagiging, ayan, kaya po nagiging total niya po ngayon, kapag via InstaPay ha, is 2,000 pesos na. So, yun, click natin tong next po. Then, fill upan lang natin tong, dito, details dito, which is, kailangan i-manual natin i-fill up to kasi para maging successful yung transaction. So, dati kasi sinesend to myself ko, pero hindi na siya working. So, na-manual typing ko na lang yung details ng name ko at saka account number ni GCash. So, after this, click natin yung next. So, confirm lang po natin to. Then, magsisend po sila sa atin ng verification code, yung OTP. And then, if you fill up, of course, i-enter lang natin to, then submit lang natin after. So, successful na po tayo. Then, nag-verify, inform na rin sa akin si GCash na, ayan nga, pumasok na nga po. Ayan, na 2,025 kasi diba, 35 pesos lang to kanina, 1,990 po yung aking sinend. So, giving you the tips on how to increase our G-Credit offers. Isang masishare ko lang po sa inyo, kayong madidelay o kayong magkakadyo, huwag kayong kakapusin sa pagbabayad dito. Huwag nyo ipasa, walang bahala lang yung G-Credit kasi napakalaking bagay po yung evaluation natin dito. So, wag po tayong mag-expect kung pasaway tayo sa pagbabayad tapos naghahanap tayo ng increase. Kahit gaano ka pa katagal, kung hindi ka naman good payer, kung bad payer ka naman dito, so wala rin po. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!